Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito'y ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang pahayag mula sa Kawikaan. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas yaong ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Hindi mapapanuto ang makasalanan, ngunit ang matuwid ay hindi magagalaw. Ang mabait na babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap na masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino'y magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay kakutyaan. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak, kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino'y mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang hangal ay laging nasasalat. Ang tanggulan ng masama ay gumuguhong parang buhangin, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masamay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid malayo sa ligalig. Ang kakamti ng tao'y batay sa gawa o salita, bawat isa'y tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan, ngunit ang daan ng masama tungo sa pagkaligaw. Hindi nakakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan hahantong sa kamatayan.
Matwid yaong ama na humatol kanino man. Tunay ang salita niya na di nagbabago sa kanyang panukalang kay gaganda't kay bubuti. Sino man ang sumunod, makikilala nila kung sino siyang sa kanila'y tuwirang Diyos Ama. Ano man ang layunin ng kabutihan, kung ito'y kakamti ng sino man, mapapabuti sila, mapapaligaya niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. Nang maituro ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito, siya'y pumasok ng Capernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may alipin. Mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya, siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, wag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong mga nasa ilalim ng mga nakataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit at sa aking alipin. Gawin mo yan, gawin mo ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig niya ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, narat na ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Amang walang hanggan, taglay na kapangyarihan, tunay na mahiwaga, kumilos kanino man. Nang pananalig at pananampalataya ay buhay at matapat. Naniwalang magagawa ng kanyang Panginoon, napakita naman niya. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi na kinailangan pang tunguhan sa tahanan ng alipin ng isang may natatanging kakayanan. Sa kanyang pananalig at pagpapakababa ay pinakitang hiwaga. Sa isang salita na pananalig at pananampalataya na kadugtong at kasama na magkasama sa buhay ng tao, napapakita ang himala. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Sa buhay ng tao, kapag may karamdaman at nalilito, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Hindi na magkaroon ng pagkamayaw na iisang
layunin at tuntunin ang susundin ng isipan niya. Sapagkat nangingibabaw yung pagmimiting gumaling at naghahari naman ang takot na iba't iba na ang mithiin. Iba't iba na ang hinahanap na kung sino ang magpapagaling, na ano ang iinuming gamot, at sino ang hahanapin para magpagaling. Yan ang nakalilitong pag-iisip ng tao. Subalit iba ang Ama. Kumikilala siya sa mga anak niya na tunay ang pananampalataya, na sa pamamagitan ng kanyang espiritu at sa taglay na kapangyarihan ng espiritu, na sa pangalan ng anak na ibinabat isinugo sa tao, napapatotohanan, buhay siya, tapat siya, totoo siya. Kaya't sa pananalig, may pinakita, may pinadama, may nagawa ang anak na isinugo sa lupa. Kayo, kung sa pananalig ninyo, may magagawa sa buhay ninyo ang inyong tinatawag at sinusundang Panginoon, di kaya ito mapakita sa kabila man ng hindi nyo nakita, na hindi nyo nakikita, ngunit naniniwala kayong magagawa niya ito sa inyo? Ang naganap sa isang alipin ay magaganap din sa mga alipin ng pananalig at pananampalataya ang damdamin nila. Maging ngayon, magpakailanman, gagawa at gagawa ang Ama ng tunay na hiwaga at himala sa mga anak niya sa lupa na tunay na nagtitiwala at naniniwala. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya nga, hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Maliwanag na tinukoy at tinuran ng kapitang Romano na ito, magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat kapag ako'y nag-utos, kunin mo yan, gawin mo yan, sumusunod ang mga alipin ko. Kaya't ang pagtitiwala niya na may paggalang sa Jesus na kinikilalang manggagamot at magpapagaling, hindi man nakita ang alipin na dapat ay tunguhan, nakahanda ng magtungo, ngunit hindi na pinatungo, subalit may nagawa pa rin. Nakahanda sa tuwina ang iyong Panginoon ay kay damayan at tulungan. Ngunit sa iyong matibay at matatag na pananampalataya, di mo man nakikita, di ka man makita ng kapwa mo, may magagawa ang iyong Panginoon na nakikita ka na may magagawa sa iyo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin, may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit nila'y hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawa nararapat sa mga sumasampalataya
sa Diyos. Ang babae kailangang tumahimik sa panahon ng pag-aaral at lubos na pasakop. Ang pagdulog at paghingi ay nangangailangan ng pagpapakababa at pagpapakumbaba. At anuman ang sinasakripisyo mo na tapat at totoo sa damdamin mo, may pakinabang kang matatamo. Kaya't hinihingi ng pagkakataon na hinihiling mo ang iyong kagalingan, nahihilingin mo ang iyong paglaya, nahihilingin mo kung anong ibig mo. Taglayin mo ang mataimtim na pananalangin na may malinis na kalooban, malinis na kaisipan upang tugunin ka ng iyong Panginoon. Sapagkat kailanman ay hindi kanya pagkakaitan at hindi kanya matitiis masdan sa iyong pagdurusa, sa iyong paghihirap na binabata. Kung ika'y pagagalingin, tatakda ang kagalingan. At kung ikaw naman ay takda ng mamatay, itinatakda rin ang paglaya mo sa lahat ng hirap at sakit upang sa gayon maluwalhati mong kamtin ang buhay na walang hanggan. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Ang paniniwala sa iyong Panginoon ay hindi katulad ng kapag nakita mong may bagong damit ang kapwa mo, na gusto mo yung ganong disenyo o kulay nito, tutularan mo. Hindi maaaring itulad mo rin sa isang paanyaya na kaya ka lang sumama ay nahihiya kang tumanggi. Kundi ang pananampalataya ay dapat mong lakipan ng tunay na pagtitiwala. At ang pagsunod ay dapat mong sidlan ng tunay na katapatan sa damdamin. Sapagkat hindi maaring anuman ang ginagawa ng kapwa mo na ibig mong tularan din dahil ibig mong mapakitang katulad ka rin niya na kaya mo yaon kung hindi matibay ang damdamin mong sumunod at wala ka sa pananampalataya, maaring di mo makaya kung gaya-gaya ka lang sa kapwa mo. Pagharian kayo. Kaya't ang hinihingi ng Ama, tunay na pagtalima, tapat na pagsunod, at buhay na pananampalataya. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneahanam, nekkarameneahanam, nekkarameneahanam. Lahat ng inatasan, mga naging propeta, mula pa kay Noe, hinamak pinagtawanan na. Sapagkat ang nag-atas at nangusap sa kanila ay di nakikita na sisilayang kasama. Ng mga inatasan at mga napag-aatasan na sinusunod nila na di nila batid kung bakit sumusunod sila dahil sa kapangyarihan na taglay ng nagpapatupad at sa kanila'y nagpapasunod na tinanggap naman nila dahil sila mismo ang nakararamdam ng mabuti at maganda na di nila kayang tutulan. Kung magkagayon at alam ninyo na di ninyo kayang tutulan
ang kapangyarihan ng Ama na siya'y sundin ninyo, na siya'y tupdin ninyo, na siya'y kilalanin ninyo, pararamdam sa inyo ang tunay na saya, tunay na ligaya ng pagtalima at pagsunod ninyo. Sapagkat ang kapangyarihan ng sinusundan nyo at tinutupad nyong atas na tinanggap nyo ay siyang nasa inyong pinagahari upang makayanan ninyo ang di ninyo kaya na kinakaya para lamang sa amang tinanggap ninyo. Dahil siya mismo ang nagbigay nito, anong di nyo nga makakaya kung siya ang tinutupad ninyo. Alalaong baga, wala ngang may kakayanan na tupdi ng mahirap gawin bilang katauhan. Subalit walang mahirap sa Espiritu ng Ama na kapag tinalima mo at nasa sa iyo ang atas na yaon, magaan mong mapakamtan. Ang pagsunod, ang pagtalima, nang dahil hindi ikaw ang sumusunod sa iyong katawan, hindi ikaw ang naghahari sa iyong katawan, kundi ang nasa sa iyo na sinusunod ang nagpapatupad ng lahat ng tinutupad mo dahil sumunod ka, tumanggap ka sa atas bilang ikay na pag-atasan. Kaya't lahat ng inaatasan at inatasan na ang Ama ang nag-atas at ang Panginoon nilang tinanggap, tuwiran nga ang kakayanan ay binibigay. Ngunit at pasubali ko, dumaratalang katauhan bilang katawan na buhay sa lupa, sapagkat hindi ka pa patay, hindi ka pa kaluluwa, hindi ka pa nasa piling ng kaharian upang doon ay iba ka na. Kaya't dumaratal ang pagkatao mo, dumaratal ang katauhan mo na kuminsan isip mo'y linituhin, guguluhin ang kalaban upang doon ay giyagisin ka kung ikaw ay may karupukan at kahinaan, matatalo ka. Ngunit at pasubali, kung tuwirang nakilala mo na tinanggap mo na ang sinusundan mo, ang nag-ata sa iyo, ang Panginoon mo, ang pag-agaw ng kanyang malakas na kapangyarihan ng Espiritu, ang siyang magiging taglay mo upang makayanan mo at masunod mo ang ibig na tupdin mo bilang anak ka na minamahal mo siya at mahal ka niya bilang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ng buhay mo. Kaya't mapapalad kayo na sa pagsunod at pagtalima nyo, nasa puso nyo ang sinusundan nyo, nasa diwa nyo ang tutupdin nyo, sapagkat iisang layunin, iisang kalooban, ang ibig niyang sa inyo'y gawin, ang makiisa at magkaisa kayo sa mabuting layon. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya't hindi mo dapat katakutan ang mga wikat salita ng kapwa mo, ang sumunod sa iyong Panginoon, ang maglingkod sa iyong Panginoon ay mahirap. Maraming babatahin, maraming papasanin. Bakit baga? Kung hindi ka ba susunod at hindi ka lingkod at di ka maglilingkod, wala ka bang titiisin? Wala ka bang babatahin? Wala ka bang pagdaraanan? Ika'y tao sa lupa na nabubuhay. Mayroon pa rin. Subalit ang kaibahan, may lakas at tapang ka, may nagpapatatag sa'yo, may nagpapatibay sa'yo, yaw nang tinanggap mo na Diyos Ama mo, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na sa piling mo'y kasama. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya't may sasambitin ka na di tatanggapin at uunawain, maunawaan ang kapwa mo sapagkat di nila naunawaan ang mga bagay-bagay na di nila nakikita. Sapagkat sila'y nakatuon sa nakikita nila ng mga mata. Ngunit ika'y nakatuon sa hindi mo nakikita. Kaya hindi mo dapat hanapin na maunawaan ka ng lahat ng iyong kausap at kasama.
sapagkat ang tuon ng pansin mo ay sa di nakikita ng mga mata. Ang tuon ng damdamin mo ay di sa mga nadarama ng mata. Ang nakikita, ang nakakakita, kundi sa hindi mo nakikita na bagay na nasa iyo, na di mararamdaman at hindi makukuha ng kapwa mo kung hindi sila ay tulad mo rin ito. Mga inibig ko at minamahal, o kay papalad ninyo ng bagay na hindi ninyo mahawakan, ng bagay na hindi nyo makita, ay naipagkaloob at nanahan sa inyo upang panahanan kayo at kayo mismo'y bigyang kakayanan na magawa, matupad ninyo ang layunin na hindi kaya ng tao. Ngunit at pasubali, kaya ng Espiritu ng Amang tinanggap nyo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Mainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Di ka ba masisiyahan kung sa ginawa mo'y nakinabang ka't makikinabang ang kapwa mo na napabutit mapapabuti kapwa kayo? Di ka ba liligaya kung sa pamamagitan ng ginawa mo'y mailigtas mo ang kapwa mo sa kapahamakan, sa pagdurusa at sa pagkalugmok, sa pagkakasala? Hindi ka ba liligaya kung batid mo ng Ama ang sinusunod mo at di ang tao? Kung magkagayon at batid mo ng nagpapaligaya, nagpapasaya, ay di tao, kundi Ama na sinunod mo at sinusundan mo, pakikita niya kung ano magagawa niya. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. O kay sarap damhin sa puso niyong taglay ang Amang butihin na sa inyo'y nagmamahal. O kay sarap sundin ang aral niya kung buhay sa puso niyong taglay ang pag-ibig niya na nadarama, ang pag-ibig niya ni pinadarama, ang pag-ibig niya na dapat buhay upang magsialab ang pananalig at pananampalataya, ang pagtugon sa panawagan niya, ang pagsunod sa ibig niya at di sa ibig ng katawan mo, at hindi sa pagnanasa sa laman at mga bagay na siyang ibig mo. Ito'y masiyahan, kundi siya mismo na yung Diyos Ama. Halina, mga minamahal ko, halina nga kayo, magtanto kayo. Bulay-bulayin nyo ang layunin niya at ibig niya sa inyo'y gawin. Ang kayo'y mahango niya, ang kayo'y mailigtas niya,
ang kayo'y masalikop niya at kayo'y malayan niya ng wagas na liwanag niya upang sa inyo'y magpaningas nang magliwanag ang isipan at ang damdamin, magalabag pag-ibig sa buong katauhan, magkaroong ganang saysay ang buhay na sa inyo'y pahiram na magamit sa kabutihan na ibig niya at kanyang layon, na kayo rin ang masisiyahan at kayo rin ang maliligayahan sa pagtaliman niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, Yamang nasambit mo na ang marapat aking ama, isusog mo kung ano pang ibig mong sambitin pa, na iulat sa kanila bilang mga anak na mahal mo, pang sa gayo'y lubos ang pagliliwanag, makamit nila ang iyong ibig na nasa mo, kanilang matanggap ang kaligtasang ganap at buhay na walang hanggan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kay hirap magulat ng kasinungalingan. Kay hirap manguto ng kapwa-tao. Kung alam mo ng Diyos ay dinig na dinig ka at nakikita ka. Ngunit kay sarap magsalita ng pawang katotohanan. Nabatid mong ito ang kinatutuwa at kinalulugod niya, sapagkat ikaw mismo nakadarama ka kung paano ang binibigay niya. Na kumbaga sa pagkain ay masarap ang lasa. Na kumbaga sa iniinom ay nakapagpapaginhawa ng iyong lalamunan. Na kumbaga sa hangin ay nagpapapresko ng iyong katawan. Na kumbaga sa iyong nakita, nagpasaya, sapagkat alam mo, siya pinagmulan at ibig mo siya'y masehan. Kaya't napakasarap iulat ang katotohanan. Ngunit kay hirap gawin ng katotohanan na magpakatotoo ka bilang ikay tao lamang. Sapagkat kung hindi ganang bukal sa iyong kalooban ng magpakatotoo, masasakitan ka. Ngunit hindi mo magagawang manday at lokohin ang sarili mo kapag ang damdamin mo'y nasa puso mo'y Ama mismo. At napakasarap iulat ang katotohanan. Lalo tigit kung ang mga kaharap mo ay nasisiyahan, tumatanggap, kumikilala, at naniniwala sa iyo. Ngunit at pasubali, may kaharap ka mang hindi naniniwala, hindi tumatanggap, at hindi makatanggap, hindi makapaniwala, hindi naniniwala. Hindi mo pa rin kayang itatwa ang katotohanan kung ang katotohanan ay nasa iyo na nga. Sapagkat ang katotohanan ang magpupubigla sa iyong diwa at kalooban, sa iyong bibig upang ito'y iluwan. Sapagkat ang katotohanan ay ang Diyos na walang hanggan. At yan ang pawang katotohanan. Ang Diyos na walang hanggan, ang katotohanan. Kaya't magpupumiglas sa iyong damdamin, sa iyong diwa at sa iyong loob, ang katotohanan niya na ibig niyang isiwala, na ibig niyang mailahad. Taglay mo siya.
sapagkat hindi magsasalita ang katotohanan ng pawang kasinungalingan, sapagkat hindi mag-uulat ng kamalian ang katotohanan, sapagkat hindi maglalahad ng kapahamakan at ikapapahamak ang katotohanan, kundi ang katotohanan ay magliligtas, sapagkat ang katotohanan ay Diyos na nga. At ang salita ay Diyos, at ang Diyos ay salita. At yan ang katotohanan. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay butihin sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramendea hanam. Ang iniuulat sa inyo ay di pag-uulat sa pag-aaral ng pagkataot katauhang pag-aaral. Hindi pag-aaral sa sanlibutang talino at karunungan. Kundi, ang iniuulat sa inyo ay karunungang hindi pag-aaralan ng isang tao na ang ibig niyang kamtin ay pangkalupaan at bagay. Kaya naman, hindi lahat ng tao ay magnanasa sa pag-aaral ng ganito. Hindi lahat ng tao ay magmimiting makinig sa ganitong aral at salita. At mapapalad kayo. Nagmimiti na marinig nyo ang ganitong salita at nag-aaral kayo sa salitang hindi lamang panglupa, kundi panglangit na gawa at panglupang kaligtasan. Buhay ba nga ma? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Hindi ko matutulan ang pag-aatas na ito sa akin. Na kaninang madaling araw ay dumatalang mensahe. Na kung nakita ninyo ang mata ko kanina, ang sabi ko, Panginoon, wag naman po ako magka-sore eyes. Ba't po ganito nararamdaman ko sa mata ko? Pagising ko ng alauna. Sapagkat sa isang pangitain na pinakita. At pagbangon ko at umupo ako sa kama, nangihilakbot ako at sabi ko, Diyos ko, wag po Ama, wag mo pong pahintulutan, wag po maawa ka. At tumingi ako ng tawad, kapatawaran para sa lahat at di lamang ng sarili. At nang dahil uli pinatulog ako, nasabi ko lang, upang ibig sabihin mo sa pinakita mo na yun. Na nakatala sa banal mong aklat, basahin mo Berhel, sa panaginip, ukol sa panaginip. Tawagin mo si Berhel. Ikaw na lang, kapatid na Marisa. At pagkatapos, ay sabihin ninyo kung nagsisinungalingan. Ito'y paalala at babala. Bagamat nakatala sa banal na aklat, maraming mangyayari, maraming magaganap. Lindol, baha, bagyo, lahat-lahat. Salot. Ngunit ito ay pinakita. Ng mata ko ay palatandaan ng isang buhangin na paraw. Di. At pagkatapos, pinatulog. At kinising ako ng mag-aalasing. At pinika, anak, magtala ka na. Panginoon, sabi ko, ano po ibig sabihin ng pinakita mo na yon? Itong napakataas na tao, mga anghel daw,
Ito, nakahilerang puting-puting kasuutan. Habang naunay ganito. Napakalakas ng yugyug. Batibag, pagbiyak ang lupa. At mga buhangin nagliliparan. Sabi ko, Panginoon, opo. Sabi ko, maawa po kayo. Matigil na po ito. At pagdakang ang tumugot, tig ako sa akong yaon. Ito nakahilera. Hindi pa siya nangusap. Pinalik ngayon ng alas 5 ng madaling araw kung anong kahulugan ang pinakita. Magtungo ng adoration. Oras na yon nakadaaloy. At hindi ako magpapatuto kung mawit at paano mawit, kundi yung isang nakarinig. Alagad. Ayoko patuto ng sarili. Ang binabahagi ko sa inyo kung ano yung mawit ang espiritu. At pagkatapos ay pinagtala ako. At nangungusap. Pinadaan ko sa iyo sa pangitain sa Eklesiastiko. Pinadaan ko. 7 anghel, anak. Pinababa ko na. Sapagkat nagngangalit na ako sa masasamang tao. Kinatatakutan ng tao. At iba't iba ang gustong gawin para pigilin ang sakit, bakuna, gamot. Itong daratal na ito'y walang gamot. Walang malilikhang gamot. Kung yuyugyugin ng lupa at buhangin, ay darags. Kaya manalangin na huwag matuloy. Manalangin yung naniniwala. Pagtawanan ka man anak, at ikaw man ay hamakin, ihayag mo ito. Kahirap ng pinagagawa mo, Panginoon. Ay hirap po ng pinastutupad mo sa akin. At nangusap, tawagan mo ganito. Unahin mo itala sa mga lingkod mo upang sila mismo ay paabutan at ipaalala ang salitang ito. Nang panahon ni Noe, sinabi niyang gumawa ng daong sapagkat magpapabaha. Pinagtawanan ni Libak. At di sinabi kung kailan ang takda. Tala ba na sinabing ganong araw? Sinabi ba na ganong buwan? Kundi ang sinabi, magbuo ka Noe ng daong. At pag natapos yaon, ay isakay mo. Sinabi ni Noe, yun ay nasakyan sapagkat magbabaha. Habang umaakyat sila, nililibak. Hanggang sa pataas ng pataas ang tubig at lahat ay lumubog na. Ngunit napangako ng Ama, kahit siya ay ngulila rin, nalumbay sa nakita. Di ko nagugunawin ang daigdig at mananalo. Hindi nagugunawin ang daigdig. Hindi na pupuksain lahat ng tao, ngunit mananala. Sa tuwing 100 taon, balikan nyo kasaysayan, nananala. Buhay pa kaya kayo noon?
At buhay pa ba yung mga nakaraan? Kung mauulat lahat ang kasaysayan sa bawat siglo, sa Biblia, may siglo. Kabanata, may talata. May kapahayagan, may pabala. May babala, may paalala. Ngunit ang tao, tingi sa katotohanan. Pinagtatawanan ng lahat ng propeta ang ginamit na si Moises, ang ginamit na si Abraham, ang ginamit na si Noe, ang ginamit na si Jeremias, ang ginamit na si Ezekiel, ang ginamit na si Eliseo, ang ginamit na si Elias. Hanggang sa dumatal ang ibinaba at naparang sa lupa pagkatapos na iwan ng mga apostol na hinirang at natapos ang yugto ng kasaysayan ng Kristo sa pagiging katawang tao at ng mga apostol. Subalit hindi natapos ang pag-uulat at paglulunsad ng katotohanan at pagbabahagi ng katotohanan. Iba't ibang ginamit, iba't ibang katauhan, iba't iba ang misyon ng tao. Iba't iba ang tinanguan mo. Tinanguan ng lahat ng tao. Iba't iba ang ginagampanan. Subalit sa magkakaiba, iisang Ama ang tunay na dapat sundin at sundan ang tuntunin. Subalit ilan ang magpakatotoo? Ilan ang magpapakatapat na iwawaksi muna ang kanilang ibig at layunin? Kung ika'y tagasunod, kung ika'y lingkod, tutularan mo ba ang walang alam? At susunod ka ba sa alam mong kamalian? Mapapalad kayo ng pinagahari ninyo ang katotohanan at ang Ama ang katotohanan na siyang nais niyong sundin at sundan sa pamamagitan ng salita na may kalakip na gawa sa patnubay ng Espiritu Santo sa pangalang Jesucristo. Basahin mo. Ang pahayag mula sa Eklesyastiko tungkol sa panaginip. Magdaraya at walang ibubunga ang pag-asa ng hangal. Labis siyang nagtitiwala sa mga pangarap. Parang nanghuhuli ng anino o humahabol sa hangin. Ang taong nag-aabala sa panaginip. Ang nakikita mo sa panaginip ay anino lamang ng katotohanan, gaya ng mukhang nakikita sa salamin. Kung hindi maaaring ang karumihay magbunga ng kalinisan, lalong hindi maaaring pagbubulaay magbunga ng katotohanan. Ang mga hula, pangitain, at mga panaginip ay walang katotohanan. Sapagkat kung ano ang inaasam-asam ng isang tao, ay siya namang inilalarawan ng kanyang guni-guni. Hindi dapat pahalagahan ninuman ang panaginip, liban na lamang kung iyon ay talagang pangitaing mula sa kataas-taasan. Marami na ang nalinlang ng mga pangarap, at ang mga umasa dito ay napahamak. Hindi kailangan ang mga ito sa pagtupad ng kautusan, sapat na ang karunungang itinuturo ng mga tapat. Liban ang pangitain na mula sa Panginoon. Magkagayon, bilang Apo Kunsin, pinadaan sa lahat ng mga
mga pangitain. At lahat ng pinakitang yaon naganap na't natupad. Isa-isang nagaganap, isa-isang natupad. Hindi man ura-urada pagdakay natupad naganap sa unang binilang na silayan, isa-isa. Ngayon, 20 taon, hindi kayo binalaan para kayo ay mag-alala o matakot, kundi upang kayo'y manikluhod, sumamba at manalig. Hindi kayo binabalaan upang kayo'y magdusa na matigatig, kundi kayo'y binabalaan upang sa Ama ay magsumamo. Hindi kayo pinaaalalahanan upang kayo'y pasakitan, kundi upang guminhaw ang inyong kalooban sa pagsunod nyo sa lumalang. Ng lahat ng hindi nararapat ay huwag ninyong kamtin, at nang hindi kayo mapahamak sa pagtalima nyong pagtupad sa mabuting layon, sa mabuting layunin, sa mabuting adhikain, sa mabuting pagtupad, sa mabubuting yung loob, sa mabubuting yung isip. Hindi kayo tinitigatig, kaya nagbigay babala. Hindi kayo tinatakot, hindi kayo pinag-aalala, kundi pinaaalalahanan kayo kumilala sa Ama. Manambahan sa Kanya, magtiwala sa Kanya, umasa sa Kanya, magsisi at magbago, upang tulad sa panahon ni Abraham. Ang lahat ng sutil, nang ibinaba ang apoy na asupre, na tupok at nasunog, ang mga palalo sa panahon ng Babylonia, na ng mataas na tore ni Babel, ang ginagawa ay winasak. Ganyan ang Ama, masurpresa, ngunit nagpaparusa. Mapagpatawad, ngunit may hangganan ang lahat. Kaya't anong ibig? Sa mga pag-uulat, sa mga pahayag, hindi ka dapat matigatig na baka ikay mapahamak, mamatay at ikay abutan ng lindol at bagsakan, kundi ikay magbago para ikay mailigtas. Kundi ikay magulat ng tama't marapat upang makapagligtas ka rin ng kapwa mo at maging galak ang ginawa mo sa puso mo. Hindi binalaan ng tao para sabihin ng Ama, babagsak ko kayo, kundi binalaan ng tao upang di bumagsak. Hindi binalaan ng tao para parusahan, pagdaka at ito'y pahamak, kundi binalaan para maligtas at hanguin na ganap. Kaya nga't ang paalala at babala ay pagunita. Nakakalimot ka na ba? Pinangungunahan mo ba ang Diyos mo? Yan ang babala at pagunita. Yan ang paalala at babala. Hindi para ikaw ay tigatigin, mabalisa, matakot, magkanerbiyos, kundi manalangin, magtiwala na huwag sapitin mo ito at ng pamilya mo at maging ganap kayo sa pagkilala tama. Sapagkat may paalala rin. Ang sumasa akin at ako man din ay nasa kanilang piling, ano man ang magputukan, ano man ang maging kaganapan. Di sila nababalisa, di sila natig, hindi sila malulugmok sapagkat ako ang kanilang kalasag, sapagkat ako ang kanilang kasama, sapagkat ako ang nagpapapayapa, nagbibigay kapanatagan. Kaya't lumilipas ang mga araw na hindi sila natitigatig, hindi sila nababahala sa mabubuti nilang gawa. Akong nagpapala at nagpapagala sa lupa. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya
sana. Kaya't ng panahon ni Jonas, Jonas, magtungo ka sa bayan ng Ninive at sabihin mo sa kanila na sila'y mangagsisi. At kung tutupad sila sa pagbabago, hindi ko wawasakin ang kanilang bayan. Nagtago itong si Jonas sapagkat alam niya na nababago ang plano ng Ama at desisyon niya. Kapag siya ay nangusap at di niya tinupad, mapapahiya siya. Kaya tumakas. Sa pagtakas ay hinabol ng katotohanan na walang malilihim kung saan siya naroon. Kaya't ang sinakyang barko ay niyugyog. At nang sabihin niyang, ako na lang ang ihagis ninyo, doon ay hinagis at natugot ang pagyugyog at pagngangalit ng alon at hangin. Subalit, dahil na pag-aatasan, may nakaabang na sa kanya'y magliligtas ng buhalang isda na siya'y nilamon at isinisid sa malalim na guyagot na karagatan. At sa ikatlong araw ay inahon sa dalampasigan at niluwa ng isda na buhay. At nang siya ay magising sa init ng araw, nakita ng Ama, palalagayan niya, binigyan niya ng isang halamang magsasalindong sa kanya. Subalit, isang araw paggising niyang muli patay na ito. At doon tinuran, bakit ka nagagalit? Kung itong halaman na yang namatay, hindi mo yan tinubo? Nagdaramdam kang nawala? Ako pa kaya na ang marami libo-libo na mapapahamak na hindi maliligtas? Kaya't doon niya ginawa. Mangusap at ang hari ay nagpalit ng sako na sinuot. Hinubad ang pagkahari, ang kasuutang hari at nagpakababa at sinabihan ng mga nasasakupan. Nagbago ang Ama. Hindi niya tinuloy ang pagwasak ng Ninive. Yan ang babala. Yan ang paalala na kung ang tao, anong wika kay Abraham? Nang sabihin ni Abraham, paano po kung hanggang sa 50 na lamang ang naniniwala? Alang-alang sa 50, ililigtas ko pa rin sila. Hanggang sa maging 10 na lamang, alang-alang sa 10, ililigtas ko pa rin. Ano pa kaya kung marami kayo? At siya ng paalala at pagunita. At siya ng babala na kung ang tao ay susunod sa lupa, aanhin mo ang kayamanan mo, aanhin mo ang mga nasa iyo, kung niyuyugyug na yung daigdig mo, aanhin mo lahat ang inimpok mo. Kung ang mga anak mo'y nagagkalat sa iba't ibang bansa, hindi mo alam kung namamatay sila, ikaw na ina, ikaw na ama, nagkakamal ka man ng salapi, masaya ka ba? Magnilay kayo at magbulay. Nang sa gayo'y mapagtanto ninyo, nasaan ang kahalagahan ng salapi at yaman? Kapag ikay nababalisa, kapag hindi ka makatulog, kapag hindi ka makakain dahil sa pag-aalala, sa takot mo. Ngunit kung ang Ama, ang sinusunod mo, papayapain ka niya, papanatagin ka, makatutulog ka ng matiwasay. Sapagkat siya ang sa iyo'y gabay. Tao, ganang pagkatao, di kayo babalaan. Gayang katauhan, walang karunungan, ganang kaalaman, hindi batidyaan. Ngunit at pabasubali sa inyo, tinatal, winika, tinuran, pinagtugma-tugmat, inugnay-ugnay, upang sa inyo'y ilahad pawa. Aanhin mo ang lahat ng kinamal mo sa kasinungalingan. Masaya ka ngayon kapag nagigiyagis ka ng tulad ni Saul.
Masaya ka pa kaya na kung hindi ka alawin ay hindi ka matawa? Sa inggit niya kay David. Dahil natalo ni David itong si Haring Saul, kaya't hindi na panahon ng inggit ngayon. Hindi na panahon ng pagsiselos ngayon. Hindi na panahon ngayon ng paninira at hindi na panahon ngayon ng gawang katiwalian. Kundi ito'y panahon na ng pagbabalik loob at pagsisisi. Sapagkat aanhin mo mga palasyo mong tahanan. Aanhin mong palasyo mong mga tahanan. Limpak-limpak man ang salapi mo't nangagkalat sa daigdig ang iyong yaman. Lahat ng dako meron kang palasyo. Kung nakikita mo na sa mga nagaganap, balisa ka. Mainam pang nakatira ka sa isang kubo na mahimbing ang tulog mo kahit nagpuputukan ang mga bulkan at nagsabulat ang mga abo at mga buhangin. Sapagkat ang Panginoon mo, pinayapa kang malinis ang budhi, pinayapa kang malinis ang konsensya, pinayapa kang walang daladala dahil wala kang ginawang kapahamakan at pagpapahamak sa kapwa mo. Dahil wala kang ginawang kasiraan at paninira ng kapwa mo. Dahil wala kang ginawa na hinukuman mo ang kapwa mo samantalang may hukom na totoo na hindi ka humatol sa kapwa mo sapagkat alam mong may tunay na hahatol. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang salita ay di pananakot, kundi paalala at babala sa pagbabago. Upang sumaya ka at pumayapa at manahan sa iyong diway katotohanan at ang ama mo'y sa iyo'y magpaligaya. Kaya nga't ang babala at paalala ay pagbabago ng plano upang hindi ituloy at di mapinsala ang mga tao na dapat ay kasama ka. Tao, magnilay, magbulay, magtanto, kayong ganap. Nekaramenya hanang, nekaramenya hanang, nekaramenya hanang. Habang di natutupad at nagaganap ang winika kay Abraham, ang winika kay Jeremias, ang winika kay Ezekiel, ang winika kay Isaias, ang winika kay Noe. Nagtatawa ang mga humahamak. Subalit, lahat ng sumunod, naligtas. Mahal na mahal ko kayo. Habang tumutupad ang anak, hinahamak, kinukutsak, nililibak ng mga humamak, ng mga lumibak, ng mga nanakit, naghahalakhakan. Subalit nang sila'y magdusa, walang nasambit ni anuman. Tao, pabalik-balik lamang ang kaganapan sa daigdig. Sapagkat hindi nawawalay, hindi naiiba ang bumuhay at bubuhay at ang magliligtas kanino man. Iisa lamang mula sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pinagtatawanan ang lahat ng naguulat ng katotohanan ng mga tiwali sa katotohanan. Subalit ang katotohanan ang magtatanggol sa katotohanan. At sa bawat may katotohanan. Sapagkat walang tunay na hukom, kundi ang tunay na katotohanan ang taglay. Diyos na walang hanggan, amang walang kamatayan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang naibigkas mong muli ang sinusog mo, ama ko, na marapat iulat at sa kanila'y ibadya. Buksan mo sila
Yamang wika mo'y epata, makaunawa sila. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Walang magaling matalino para iligtas niya ang sarili niya. Walang mayaman at salaping kapantay para sa kaligtasan ng sinuman. Tanging isa lamang, yaong Diyos, Ama. Tayo na. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay naririto. Tanging alay ay pag-asa. Kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Sabay-sabay kayo. Dakilang Ama, patawad sa pagkukulang, anumang kalabisan, bilang katauhan, sa aming kamalian, itama mong tuwiran, anuman ang sami dilim, hawin mong lubusan, manaig at mangibabaw, ang sayo'y mga aral, itimo sa diwa, manahan sa puso, matupad ito pawa. Ikaw ang maghari, ikaw ang manguna, sa di namin kaya, sidla ng kakayanan, upang kami sa iyo'y makatalima. At patuloy kayong makapag-aalay na purihin ka, Ama. Purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Sabay-sabay muli. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Haplusin mo ang lahat ng may karamdaman. Iyong dalawin at pangalagaan. Bigyan mo ng sigla ang katawan. At hiwaga mong taglay sa kanila'y kamtan. Huwag mo silang pabayaan. Malugmok sa kalalagayan. Kung takda mo pang buhayin, paglayay ibigay, kagalingay kamtan, sapagkat ika'y Diyos na makapangyarihan. Patuloy kayo mag-alay na purihin ka, Ama. Purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Sabay-sabay. Ama, wika mo. Walang makapangingibabaw na sino mang makapangyarihan sa mundo. Sapagkat ikaw ang tunay at makapangyarihan. Walang hindi luluhod at maniniklod sa iyo sa pagsusumamo at paghingi ng mga kailangan. Sapagkat ikaw lamang ang may hawak nito na makagagawa at makapagbibigay sa imposibleng magiging posible. Sa imposibleng magiging Kaya nga, posible. Inilalagak Ama, sa iyo nilalagak sa iyo ang pananalig namin. ang pananalig namin. Patuloy mong buhayin. Patuloy mong Maging ang buhayin. aming pag-asa. Maging
kami nang di kami pag-asa, manlumo, nang di kami at di kami manlumo, malugmok at di kami sa mga malugmok nagaganap sa daigdig, sa mga nagaganap sa kundi yung daigdig, patapangin, kundi yung patapangin, palakasin, patatagin, patatagin, ang isip, ang isip, ang loob, ang loob, buong katauhan, buong maging katauhan, kaluluwa. maging Dahil sa iyong Espiritu, natataan sa amin, ang lahat ay ang lahat ay kayang-kaya. kayang-kaya. Sapagkat ikaw ay Diyos na dapat naming alayan ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka. Sinabi mo, Ama, binigyan mong karapatan ng kalayaan ng bawat isa. Ngunit, hindi para maligaw, kundi upang makita nila ang tama't marapat sa kanilang buhay na dapat nilang gawin at sundin. At ngayon nasa sanlibutan ang kasamaan, kaya't ikaw na ang maghari at manguna sa mga layon sa iyo'y kumilala, makakilala, tumanggap, tumamba sa katotohanan, sa isip, salita, at sa gawa. Buong puso't kaluluwa, buong katauhan, sapagkat ika'y Diyos na pinagmulan. Amen? Oh. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo
may nakalaan. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Wika ngang maliwanag na may nakalaan ang Ama araw-araw. May nilalaan ang Ama araw-araw. Hindi niya binibigay ang kapahamakan para ang tao'y gupuin at mamatay, kundi ibinigay niya at pinahintulot ito upang sa kanya hanapin ang kaligtasan. Hindi niya binigay ang salot para tao'y tigatigin, takutin at mamatay, kundi binigay ang salot upang magunita na siyang makapangyarihan na papatay at pupuksa ng salot. Hindi niya binigay ang anuman na katiwalian. Tao ang taliwas sa katotohanan. Hindi niya binigay ang kasalanan. Tao ang nagkakasala at gumagawa ng kasalanan, kaya siya nagpaparusa at kumakalos. At hindi niya ibinigay ang kagupuan, kundi ang bibigay niya ay katindigan sa maniniwala, magtitiwala kay Diyos na dakila. Kaya ito'y hamon, panawagan sa lahat ng tao. Hindi mo alam kung kailan, wala kang batid kung paano, hindi tinakda kung bakit, sapagkat ang ibig ng Ama, araw-gabi, lagi kang maging handa na magtiwala, maniwala, umasa, manalig sa Kanyang magagawa. Upang hindi ka magbaliwala sa Kanyang salita, upang hindi ka makalimot sa Kanyang Diyos sa iyong pinagmulan at hindi ka manahan sa iyong kakayanan, kapangyarihan, sa laping yaman sa lupa, kundi kay manahan sa Kanyang kadakilaan at ikay magtiwala sa Kanyang kapangyarihan, sapagkat wala ang nasa iyo kung wala ang Diyos mo bilang Diyos na totoo. Kaya sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tumayo kayong taglayang galak sa puso niya, ang kapayapaan ay sumainyo, at ang pagpapalay kamtinyo, laganap sa daigdig, umasa kayo na mahiwaga at himala. Ang Diyos na mapagbabala upang siya'y magunita at maalala, walang tunay na maghahari, siya lamang magpakailanman. Buhay siya. Tayo na. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Pinagbibigay alam po sa lahat ng mga kapatiran. Wala po tayong gawain bukas dito po sa ating banal na dambana. Maraming salamat po.